Mga kalingap, ah, musta po kayo mga kalingap? Sana po nandiyan kayo sa mabuting pangatawan. Sana ang Panginoon ay sumasa inyo palagi. Ligtas sa lahat ng mga sakit. Itong hiwalay ng EDSI ay bigyan natin ng reaction video mga kababayan. Dahil darating sa punto na itong si Ido, Kalingap Ido ay nalaman raw na mayroong isang beneficiary na nagpangalang Mariel. May kagandahan naman. Na-link raw si Kalingap Ido nito. At itong babae na si Mariel nagkagusto rin kay Ido. Si Beyonce sobrang nasaktan. Dahil si Kalingap Ido pag tatanungin mo, mayroong isang interview na sinong pagkasalan mo, sabi niya karapat dapat na babae. At tinanong pa siya ng isang vlogger din na hindi ka ba mayroong comment na nag-import, bakit hindi ka nag-import? Kung mahal mo si Beyonce, mag-import ka. Ang sagot niya, nag-import naman ako talaga, ginagawa ko ang lahat. Pero hindi nakita ni Beyonce ang aking pag-import. Ibig sabihin, ginagawa niyang lahat upang tumugon sa kanyang responsibility bilang isang boyfriend, nagmamahal. Pero darating sa punto ng kasalan, darating sa punto na pag-usapan ang tungkol sa kasal upang tiyak na sila na mailagay natin na parang tinanggihan ito palagay natin na tinanggihan kasi sabi ni Beyonce, magtapos muna ako ng pag-aaral. Magtapos pa siya. So kung aabot pa ng 4 na taon, sabi ni Ido, matanda na siya, 34. So ang nangyari, itong si Ido, Kalingap Ido, parang hindi na siya makapaghintay. Hindi na siya makapaghintay or sa panahon na matagal na. Pagkatapos, baka may nakikita siyang pagbabago, pagbabago sa pag-treat sa kanya ng Beyonce. Parang hindi siya binigyan ng 100% na pinahalagahan siya or ang kanyang effort ay binigyang halaga, na baka hanggang salita lang minamahal niya si Ido. Sabi niya minamahal ni Beyonce si Ido, pero baka hindi, ang pagmamahal na yun ay hindi natugunan. Kasi minsan si Ido kasi pag magsalita, idaan lang yan sa biro, pero totoo na. So sabi niya, mag-asawa na lang tayo, magpakasal lang tayo, pagkatapos mag-vlog tayo, sama ka na lang sa akin mag-vlog. Yun ang karapat dapat na pagtuunan ng pansin, na parang sa puntong yan, hindi ka na maghintay pa ng makatapos ka pa ng pag-aaral. Dapat sana sasagutin, magdesisyon na sana si Beyonce na okay na yon, tangkapin na niya yon. Okay, kung seryoso ka sa akin, sasabihin sana ni Beyonce nga, kung seryoso ka sa akin, okay, papayag. Pagkatapos, sino nang bahala kung tapos pa siya ng pag-aaral. Kasi ang pag-aaral upang magkaroon ng kita, magkatrabaho ng maayos. Pero sa pagbablog, kumikita na naman. May sahod naman. So, yan ang punto ni Ido. Bakit naman hantong pa sa pagtapos ng pag-aaral upang magkapira na dito sa pagbablog, magkapira naman? Or pagkatapos ng
kanilang kasal, pwede siyang magtapos ng pag-aaral, okay naman yun. So darating sa punto na baka si Ido hindi na nakapaghintay, at si Biancy baka hindi na nakapagbigay ng magandang baka may nakita si Ido na may pagbabago, no? Ganon. Kasi latest vlog yung nakita ko sa yung sumakay sila ng bangka. Naawa ko kay Ido salita ng salita. Si Biancy parang walang narinig. Tumitingin kahit saan, ganon. Parang wala siya sa kanyang focus kay Ido. So siguro nakikita ni Ido na parang hindi siya mahalaga. Sa totoong buhay, hindi siya mahalaga sa pamilya ni Biancy or kang Biancy mismo. Kasi may nakikita rin akong yung bahay nila, blessing sa bahay. So mayroong mga guest, malaking tao. Nung nagsalita na si Biancy sa harapan ng mga tao, hindi man lang nagpasalamat. Hindi man lang siya nagpasalamat kay Ido, Kalingap Ido sa panahong yun. O hindi man lang siya nang dahil nagsalita na nang dahil rin sa aking kalab team na si Ido, nakaabot ako ng ganito sa inyong tulong sa pagsuporta ninyo sa aming love team. Hindi na sinasabi yun. Ang sobrang sakit yun, mga kababayan, mga kalingap. Para ni Ido sakit yun Dinidibdib niya yun. Doon na lang siya nagmukmuk sa loob pagkatapos nilapitan siya. Parang ikahiya. Maisip natin na siya ay ikahiya na sasabihin sa lahat ng tao. Scripted, baka scripted yun, pero hindi. Dapat hindi. Kung scripted yun, dapat hindi yun gawin. Kasi si Carla, sa dibo ni Carla, sa blessing sa bahay ni Carla, pag magsalita, hindi man lang nagpasalamat sa viewers, hindi naman lang nagpasalamat si Carla sa mga sponsors, sa Kalingap, ni Kalingap Rab, ni Kalingap sa ama ni Kalingap Rab, si Val Santos Matubang, hindi man lang nagpasalamat rin siya sa kanyang love team. Dahil sa kanyang love team, nagustuhan ng mga viewers at mga sponsors, yun ang dahilan sila ay tumulong. So yun ang hindi siguro makalimutan ni Kalingap Ido. Baka hindi siya mahalaga sa pamilya ni Biancy at hindi siya mahalaga sa puso ni Biancy. Baka hanggang salita lang yun. Kasi ang pagsabi ng sarapan ng tao na ang taong ito ay malaking tulong sa akin bilang love team, malaking halaga na yun. Yun ang 100% na mapaniwalaan ka ng isang tao na ikaw ay mahalaga sa kanya. Yun ang nangyari, mga kababayan. Itong akin reaction video lang sa nangyari. So itong si Ido nagkaroon ng isang beneficiary na medyo may kagandahan din, nakagusto sa kanya, at ayon sa balita, sa chismis, na ito ay nagkaroon ng relation kay Ido. Mayroon silang relation. Pero hindi pa naman 100% na Yan ang dahilan na si Biancy nasasaktan, ipatigil na ang vlog. Hindi na siya ipatigilan niya. Sobra siya nasasaktan na, umiiyak, ganon. So talagang ganyan nangyayari, mga kababayan. Darating sa punto ng isang lalaki ay mag-propose, nag-effort at nag-propose, hindi mo pinapansin yan dahil sa isa pang hangarin, sa isa pang purpose, isang hangarin na maabot mo. Pagkatapos, yun ang dahilan yun ang dahilan ng breakup. Yun ang dahilan ng paglabuan ng relasyon. So, sana mga kababayan, magkaroon nito ng ma-resolve pa ito,
At sana hindi totoo ang chismis na ito ay magrelasyon ni Mariel at saka Ilo. Sana po di kayo magsawa sa aking upload video. Hanggang sa muli po. God bless po sa inyong lahat. Sana po kung saan man kayo sa mundo, yung mga OFW natin, maraming salamat sa inyong pagpanood sa aking video. Sana po may share ninyo. Yung hindi pa nakasubscribe, sana po isubscribe ninyo ang aking video. Salamat po sa inyong lahat. Bye bye po.